Purihin po natin ang Panginoon. Sa mga minamahal kong mga kapatid na naroon po sa may Paisawan, Bagakbatan, sa mga manggagawa ko po sa Panginoon, doon po sa lahat ng mga senior citizens sa loob at labas ng iglesyang ito, sa mga minamahal naming mga panauhin, gayon din yung mga manonood, regular na manonood ng YouTube. Isang maalab at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, inaanyahan ko po ang lahat na manalangin tayo. No? Iyuko natin ang ating mga ulo. Amang banal na lumikha ng lahat ng bagay, tunay na pinagmumula ng liwanag, karunungan, at lahat ng mga pagpapala. Salamat po sa iyong salita na mga nakasulat sa aming mga puso. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa kakayahang ibinigay upang magturo ng iyong mga salita at maibahagi ang magandang balitang ito sa lahat ng tao. Ama, bagamat hindi kami karapat-dapat sa mga bagay na napakahalaga, niloob mo ito sa iyong banal at takilang kalooban. Bigyan mo nga po ng liwanag ang aming mga mata at ng may pangunawa. Bigyan mo kami ng sapat at tiwala sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo. Bigyan mo rin kami ng karunungang maipahayag ang mga katotohanan tungkol sa iyong mga salita. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran at ikaw ang magningning sa aming kalagitnaan. Patnubayan mo, Ama, ang iyong bahay-sambahan sa pamamagitan ng lahat ng mga gawaing ito. Salamat po at sana'y maghari ka sa puso ng bawat isa at kaya ito po ang aking panalangin, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin natin muli ang Panginoon. Nakaready na po ba tayong lahat? Amen. So, sa nakaraan nating paksa, noong 2 linggo na nakakalipas, nakita natin kung paano nagdusa ang isang Kristiyanong tatay dahil sa isang trahedyang naganap at kung paano dumating ang mga positibong resulta matapos ang karanasang iyon. So bakit nga ba pinahintulutan ng Diyos ang pagdurusa? Di ba kayo nagtataka? Unang-una, alam natin na ang pagdurusa ay bunga ng kasalanan. At kaya nangyayari ang kasalanan ay dahil binigyan tayo ng Diyos ng malayang pagpapasya. Bagamat laban ang Diyos sa kasalanan, tinutulungan niyang mapagtagumpayan natin ito kung gusto natin. Kaya nga po ang pagdurusa ay maaaring magamit para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So, isa-isay natin ang naging bunga ng pagdurusang yon. No? Unang-una, pinipigilan ng mga karanasang ito na maging kaakit-akit ang mundo sa ating mga mata. Gaya ng binanggit ko noong nakaraang linggo. No? Sa kabila ng pagdurusa, lumalabas po yung ating kakayanan na tulong at biyaya mula sa Diyos. Nagbibigay din ito ng pagkakataon upang patahimikin ang mga kaaway ng Diyos. Binibigyang halaga nito ang mga bagay na madalas nating binabaliwala. No? Natututo tayong umasa sa Diyos at dinadalisay nito ang ating buhay at huling-huli, tinuturuan tayong patuloy na manalangin. Yun po yung kulang, no? Panalangin. At dahil sa mga bagay na nangyayari, mauunawa natin ngayon kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pag-iral ng mga pagdurusa. Huwag na kayo magtaka, no? Kung nakakaranas kayo ng mga pagdurusa sa buhay, no? Dapat malinaw ang isip natin bakit nangyayari ito, no? Kaya nga, sabi ko kanina, ang ilang pagdurusa ay dahil sa ating mga kasalanan, no? Mga maling pagpili sa buhay. Ngunit ang pinakamalaking dahilan nito ay ang pagkakahulog ng mundo sa kasalanan. Katunayan, ang aspeto po ng pagdurusa ang dapat mag-udyok sa atin para manabik sa isang mas mabuting buhay. Isang buhay na tinubos at pinalaya mula sa kasalanan. Bilang karagdagan, no, may 3 uri ng pagdurusa for your information. Ano? Ito po ay ang physical, spiritual at emotional na pagdurusa. Sa ating paksang tatalakayin ngayon,
Ang isang mas mahirap na katanungan ay ang the problem of suffering. No? At yung pong who or what causes it. Sino at ano ang nagiging dahilan nito? No? Sino o ano ang may pananagutan sa mga pagdurusang umiiral? At ang tanong ay bakit? Ito po ba ay kagagawa ng Diyos? Si Satanas ba ang tanging may kagagawa nito? O ito ba ay natural na nangyayari sa isang mundo ng cause and effect? Hindi ko sinasabi na lahat ng tanong na ito ay magkakaroon po ng kasagutan ngayong umaga, kundi nais ko lamang ibahagi sa inyo ang mga kaisipang pinaniniwalaan kong naaayon sa salita ng Diyos. Unang-una, no, sa Roman number 1, suffering may be the result of our own actions. Tayo ang may kagagawan kung bakit tayo nagdurusa. No? Letter A, God has created a world governed by natural laws. Huwag nating alisin sa isip natin yan. No? Huwag po nating kalilimutan na ang may likha ng mga batas ng kalikasan sa mundong ito na umiiral ay ang Diyos. No? Ang mga natural na kalikasan ay tumutukoy sa mga panlabas na kaayusang moral na ginawa ng Diyos. Ang mga moral na kaayusan ay karugtong ng katwiran at kalooban ng Diyos na pinagsama-sama po dahil sa kanyang walang hanggang layunin. Did you know that there are 3 natural laws that govern the world? Now, let me explain it to you. No? Number 1, laws of cause and effect. Umiiral po yan. Cause and effect is the relationship between 2 events or situations, where one of the 2 is the cause of the other. Ito po ay nagsasaad na ang bawat aspeto ng anumang bagay ay may tiyak na dahilan. Agad nating mahuhulaan ang aspeto ng bawat dahilan na ito. In short, obvious na obvious po. Nangangahulugan na ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay epekto o resulta po ng isang dahilan. Halimbawa, pinag-aaral ka na magulang mo pero hindi ka nag-aaral. Nagbubulakbul ka lang, ayaw mong mag-aral. O kaya naman pinapayuhan ka ng mabubuting aral pero ayaw mong makinig. So lahat po ito ay dahilan. Hindi basta nangyayari na lang ang mga bagay-bagay, no? Hindi ka nag-aral. So ano ang resulta nun? Ano po yun ang cause? Ito pong effect. Nung matapos lumanda ka, ano nangyari sa buhay mo? No? Meron ding ikalawang tinatawag na laws of action and reaction. No? Kailangan maintindihan natin no? Ang batas ng kalikasan na ito ay nagsasaad na bawat aksyon na ginagawa natin ay may kapantay at kaukulang reaksyon. Halimbawa, isang maliwanag na halimbawa nito kapag kinalabit mo ang gatilyo ng baril na may bala, natural na puputok ito at lalabas ang bala sa baril. Sa madaling salita, ang puwersa ay resulta ng interaction ng dalawa, noong action and reaction. Meron pa po. Yung katlo ay yung laws of sowing and reaping. Kung naghahasig ka ng trigo, mag-aani ka ng trigo. Nangangaral ka sa labas yan, maraming makakilala sa tao. Yun po yun. No? Kung mag-aasi ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan. Kung mag-aasi ka ng kasinungalingan, away o paninirampuri, ganun din ang aanihin mo. Kaya ang babala, huwag kang padaya. Ang Diyos ay hindi nalilibak sapagkat anuman ang itinanim ng tao, yun din ang aanihin niya. Kaya dapat maging maingat sa pagtatanim. Now again, the question is why? Let's go to letter B. Why? Because if we violate these laws, the consequences are often grave. No? Halimbawa, paano natin bibigyan ng halimbawa ito? Halimbawa, tumalong ka mula sa 10-story building, ano ang ina-expect mo na mangyayari sa'yo? O kaya naman itumuwid ka sa EDSA, samantalang alam mong bawal at maraming humahagibis na mga sasakyan doon. May mga binabahilit kang sa kalikasan, kapatid. Ayaw mong ma-high blood, pero panayang kain mo ng junk food na karamihan ay maalat. Ikaw may gawa nun Di ba?
O kaya naman ay inilalantad mo ang sarili mo sa mga nakakahawa at mapanganib na sakit. No? Mga kemikal, polusyon at iba pa. So dapat maging aware tayo sa mga babala. Ano pa? Let's go to letter C. In such cases, suffering is experience. No? Bakit? Dahil alam mo man o hindi, may mga nilabag ka sa batas ng kalikasan. No? Hindi ito dahil masama o mabuting tao ka. Hindi naman. Walang kinalaman dito ang usaping moral sa mga pagdurusang ito. Ikaw may gusto nito, ikaw ang pumili nito eh. No? Gayun pa man, ito ang masakit. Makinig kayo. Ang masakit ay kapag nagdusa ka dahil may mga taong iba na lumalabag sa batas ng kalikasan. Halimbawa, nasaktan ka dahil nabangga ka dahil sa kapabayaan ng ibang tao. Anong kasalanan ng taong ito? Binangga ka. Ang kasalanan niya, pabaya siya. Hindi niya chine-check yung brake ng kotse niya. Hindi siya naglalagay ng brake fluid. Dahil sa kasalanan niya, nasaktan tayo. Yun po yun. No? O kaya naman, halimbawa, ay pang-aabuso sa bata ng isang magulang na lasenggo. Wala tayong magagawa doon. Nasasaktan yung bata, hindi naman niya gusto. Ang problema, lasenggo yung tatay. So, ipinapakita nito ang maraming pagdurusa na dinadanas natin sa buhay natin, mga kapatid. Iba't iba po yan. No? No? Samantala, meron naman mga taong nagsasabi na lahat daw ng mga pagdurusa ay bunga ng paglabag ng mga tao sa mga batas ng kalikasan. Maaaring totoo yan, pero hindi lahat yan. May nagsasabi naman na si Satanas daw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Meron man nagsasabi na ang Diyos daw ay walang kinalaman sa pagdurusa ni naman. Naniniwala ako na iba ang tinuturo ng Biblia. Let's go to Roman number 2. Suffering may be the work of Satan. Alam naman natin kung ano nangyari. At marami sa inyo nakakaranas ng mga panunudyo at panunukso ng dyablo. Alam ko yon. Naranasan ko rin po yon. Ang Panginoong Jesucristo, naranasan niya rin yun po yan. Tingnan natin yung letter A. The Bible presents Satan as a cause of suffering. No? As in the case of Job. Basahin nga natin yun. Job chapter 1, verse 6 to 12. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya. Ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga ari-arian niya, pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo nang lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Yan ang isang magandang halimbawa, no? Na nangyari at nangyayari sa lahat ng mga kapatid na nananampalataya sa Diyos. Sa isa naman pagkakataon, ganito po ang nangyari. Punta natin yung Job chapter 2, verse 1 to 6. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo kung pisalain siya kahit walang sapat na dahilan, subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh.
Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Listen carefully. Subukan ninyong saktan ng kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mong gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Lahat yan, meron pong dumadaan sa Panginoon Diyos lahat yan. Kaya yung mga pagsubok na yan, hindi po dumaan yan ng hindi na malaya ng Diyos. No? Kaya walang sino man sa atin magsasalta rito na, ba't ganon? Bakit ganyan? No? Mag-iingat tayo, lalo na tayong mga mananampalataya na. Lalo na kayong mga may mga trabaho at saka magandang kita. Mag-ingat kayo. Hindi kasi lahat ng araw kakabig kayo ng kakabig ng kikitain. No, ha? Malay niyo, baka mapasyal na naman si Satanas sa isang araw at pag-usapan kayo. Hindi natin masabi. Di ba? Nangyayari po ang lahat ng ito tulad ng kaso ng isang Kristiyanong inusig o inuusig. No? Kaya may paalala nga po ang ating apostol na si Apostol Pedro sa unang Pedro 5:8 hanggang 9. Ano sabi niya? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng gantong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Totoo po yan. Ang layunin ni Satanas ay pahirapan tayo upang sumpain natin ng Diyos at mapahamak. Ginagawa ito ng iba kapag dumaranas sa sila pagdurusa. Naalala niyo yung mga na-tsunami, nakatingala sa langit, gaganon-ganon, sinusumbatan ng Diyos. Ito niyo po yun? Tulad ng asawa ni Job. Ang pagdurusa, tandaan niyo, ay hindi po magtatagal. Ang magbibigay na Diyos ay may dakilang mga plano para sa atin kay Kristo. Walang hanggan at maluwalhating mga plano. Ganyan po ang Diyos. Alam niya, walang bagay na dumadaan sa buhay natin na hindi niya alam yan. But again, the question is, letter B, but why does God allow Satan to test us so? Bakit nga ba? Mananampalataya naman tayo na, di ba? Ba't kailangan pa tayong subukin? No? Mahirap talagang maunawaan bakit nangyayari ito. Ngunit tandaan niyo, mga kapatid, na ginagamit ng Diyos ang gayong pagdurusa to make us better. Alam niyo? Tiyak na marami ang magdidisagree sa akin, lalo na ang mga hindi naniniwala sa Diyos. No? Subalit ang magandang halimbawa nito, kung matatandaan niyo, ang mabuting apostol na si Apostol Pablo ay talagang nagkaroon po siya ng tinik sa laman. At humingi po siya ng tulong sa Panginoon. Makatwiran yung kanyang paghingi. Katulad ng sino man sa atin, kung may sakit, humihingi tayo ng tulong sa Lord. Pagagalingin mo ako, Lord. Lord, yung asthma ko. Lord, yung aking tuberculosis. Di ba? Lahat tayo lumalapit sa Panginoon, tumingi ng tulong. Pero katulad din ni Apostol Pablo, lumapit din sa Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians 12, 7-10, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Take note, tingnan niyo po ron. Nakapasok si Satanas doon. No? Alam, na-identify kagad ni Apostle Paul, kung sino ang culprit. No? Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas. Ano po next verse? 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Nag-pray po siya. Hindi po konting prayer yan. No? Ngunit, ang sabi, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan
upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Malinaw ang pag-iisip ni Apostol Pablo. Alam po niya, hindi siya tumitingin sa Diyos at sisisihin ang Diyos. Hindi niya sinisisi yung kapwa niya. Hindi niya tinitingnan ng lipunan. Alam niya, tukoy na tukoy niya kung sino may kagagawan to. Naalala niyo rin marahil sinabi ni Apostol Santiago na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay maaari pong magbunga ng magandang resulta. Itong mga pagsubok na to ay dapat welcome delight, no? So basahin po natin yung Santiago 1, 2 hanggang 4. Ganito sabi niya, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Iba't iba yan, ha? Iba't iba. Dapat niyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Andiyan na po yan, given na po yan. Hindi na po nakakapagtaka yan. Talagang kailangan lang dyan maging matatag ka sa pananampalataya mo. Wala po kasi tayong ibang ipanlalaban dyan kundi yung faith natin. Faith, knowing God. We trust God. Hindi ka mauuga. Totoong dadaan lahat yan. Iba't iba yan. Pero pagka malinaw ang pag-iisip mo, kapatid, kaya nga lagi ko sinasabi, no? Yung lifestyle natin dapat, no? Kanina nga kausap ko si Sister Jo, Sabi ko, nasa lifestyle natin kasi yan, Oo nga, maganda yung magtrabaho, kumikita ng pera. Sige, trabaho, kita ng pera. Buwan-buwan may binabayaran ka, tubig, ilaw, upa, at kung ano-ano pa, pag-aaral ng mga bata, pagkain, etc., health. Pero nakakalimutan natin kung bakit tayo nasa mundo, kung bakit tayo nandito sa mundo, dahil may ibang dahilan. Naikwento ko nga sa mga kapatid na ang Panginoon 3.5 years lang dito sa lupa. Get nyo? Ang ginawa niya, tinipon niya kagad yung mga alagad. Tinuruan niya ka, knowing that He will be leaving soon. 12, hindi mga nakapag-aral, mga ordinaryong mangingisda. Alam ng Panginoon na in 3.5 years, aalis siya. Babalik siya sa Ama. Tinuruan niya yung 12. And that's what we've been doing in the church for the past 33 years. 33 taon, hindi po, nakita niyo? Ang Panginoon, 3.5 years, tayo 33 taon na. Ano ang ibig sabihin po noon? Malaki po ang pagkakaiba. Ibig sabihin yung lifestyle natin, malayong-malayo po. Meron tayong discipleship training, meron tayong 2 season ng Church School of Workers. Nasaan na po yun? Regularly, every Wednesday, meron po tayong discipleship training. Nasaan na po yun? Get nyo? Hanggang ngayon, wala tayong nadi-disciple. Yun po yun. No? Kaya pagdating ng problema, kasi iba yung lifestyle natin Pagdating ng problema, hindi tayo sanay. Kasi hindi natin nabasang mabuti, hindi naging malinaw sa atin kung ano itong mga pagdurusan darating na to at kung napaghandaan ba natin. Yun po yun, mga kapatid. The reason we live on earth now, napakasimple lang. Gawin ang inuutos ng ating Panginoong Kristo, other than, wala na pong iba. Kasama na rin yung trabaho, kumain ka, matulog ka, magtrabaho ka. Kasama yon. Hindi naman pwedeng maghapon magdamag, discipleship training na lang. Kaya dapat, lifestyle mo yan, dapat. No? Isa pa, maaari natin isaalang-alang ang gagawin ng Diyos sa mga taong nagtitiis, sa mga ginagawa nitong si Satanas. Talagang may ginagawa siya si Satanas. Yung tahimik na pamilya, guguluhin yan. Yung magkapatid, pag-aawayin yan. Yung magulang at saka anak, hindi magkakaintindihan.
Mababasa po natin ito, mga babalang ito, sa aklat po ng unang Pedro. Ano sabi niya sa 5G? Sabi niya, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon lang po yan, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ano sabi? Makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. We cannot separate ourselves from God. We are duty-bound. It is our lifestyle, mga kapatid. Ibig sabihin, given lahat yan, yung mga pagdurusa, darating yan. Aapihin ka, sisigawan ka, mumurahin ka. Darating yan. Ganyan ang buhay. No? Pero, siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo, no, sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Let's go to letter C. Sabi kanina, the Bible presents Satan as the cause of suffering, but why does God allow Satan to test us so? We can also take consolation in knowing that Satan has his limits. Hindi naman laging ganun yan eh. Hindi laging ganun, no? Halimbawa, katulad ng kaso ni Job, hinayaan lamang siya ng Diyos na makaraos ang ginagawa niya kay Job. Hinayaan lamang ng Diyos si Satanas. Pinabayaan siya, sige. At the end, nakita natin kung ano ang nangyari kay Job. Matapos ang lahat ng pagdurusa niya. Kung tinapos niyo po ang aklat ni Job, mababasa niyo kung ano nangyari kay Job. Di ba? Sulit yung lahat ng pinagtiisan niya. Sulit lahat yun. Oh, kita niyo na po yun. Kaya kailangan talagang magtiis, magpakatatag, sapagkat darating ang lahat ng pagsubok sa buhay ng tao. Lahat tayo kung ang Panginoon nga sinubok eh. Anak ka ng Diyos, bumaba ka sa lupa para i-preach ang gospel, para iligtas ang tao. Pagkatapos sinalaula ka, dinuraan ka, binatukan ka, sinipa ka, pinarusahan ka, pinagpapalo ka ng latigo na may mga tansi at anak siya ng Diyos, pwede namin sabihin, tigilan nga niyo ako, baka naluloko kayo. Pupuksain ko kayo din. Hindi ginawa ng Panginoon yun. Sinabmit niya ang sarili niya sa kahirapan. Hindi katulad ng kahirapang dinadanas natin. Matinding kahirapan ang dinanas niya. Hindi siya nag-give up. Hindi niya sinabi, ayoko na, tama na to. Hindi pa tayo umabot doon. Wala pa. Hindi pa nga tayo sinisipa eh. Wala pang dumudura sa inyo. Wala pang bumabato sa inyo habang lumalakad kayo papunta sa church. Yung mga pagsubok, malalampasan mo yan. Basta nakafocus ka, yung lifestyle mo maayos, continuous yung reading mo. Sabi ko nga kanina, kahit nasa CR ka, sayang eh. Lalo kung matagal ka magpupo, basa ka ron, no? Nakasakay ka sa sasakyan, nagmimerienda ka sa kantin, maupo ka ron, basa ka. Manalangin ka, marami kang magagawa. Kaya pag dumating yung gumigilid-gilid yung pagsubok, wala ang dating sa iyo yan. Hindi mo napapansinin yan. Nagiging less sensitive ka lalo. No? Darating yung pagsubok na yan. Pero may pangako ang Diyos sa atin, mga kapatid. No? Ganyan mismo sinabi sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Tandaan niyo po ito. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Merong plano ang Diyos. Meron siyang escape route. Get nyo? Hindi ka pwedeng i-corner ni Satanas. Sabi ni Satanas, corner ka na. Hindi. Meron kang escape route. Gagawa ng paraan ng Panginoon. Kaya huwag kang umalngal, huwag kang
Lord, nagtatrabaho naman ako. Bakit may sweldo naman ako? Ba't naghihirap kami? Tanong mo sarili mo, huwag mong tanongin ng Diyos. Problema, pag may problema, nakatingala ka kagad eh. Tingnan mo ang sarili mo, harapin mo yung salamin, tanong mo, ba't ka naghihirap? Karamihan ng paghihirap tsaka mga pagsubok kagagawa natin. Minsan na, pagbibintangal na si Satanas, sabi ni Satanas, bira, tahimik na nga ako eh. Ako na naman tinuro. Yeah. Tumingin ka sa salamin. Titigan mo ang sarili mo. Madalas po, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na magdala ng pagdurusa sa mga taong matuwid. Naintindihan niyo? At alam natin kung ano yung layunin ni Satanas. Wala naman po na bago eh. Yung padron niya, yun at yun din, gasgas na. No? Pahihirapan tayo upang mawalan tayo ng tiwala sa Diyos at madaya. Ganyan ang ginagawa niya. No? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, magagamit natin ang mga pagdurusang dinadanas natin upang tayo'y magiging ganap, matatag, malakas na mga anak ng Diyos. Get nyo? Ngayon, ang tanong natin ganito, may mga panahon ba na ang Diyos mismo ang naghahatid ng pagdurusa sa kanya mga anak? Sa tingin nyo, may mga panahon ba na ang Diyos mismo nagdadala ng pagdurusa sa kanya mga anak? Naniniwala ako na meron gaya ng tinuturo ng Biblia. Roman number 3, suffering may be the chastisement of God. Kung walang pagdurusa, mga kapatid, kung walang pagdurusa, hindi natin kamumuhian ng kasalanan. Kung walang pagdurusa, ang mga tao ay patuloy na gagawa ng kasamaan hanggang gusto nila. Hindi natututo. Tanungin mo yung mga kriminal. Tanungin mo yung mga mamamatay tao doon sa pambansang bilangguan. Ako, dami ko nakausap doon eh. Sabi ko doon di ka. Ito, 4 ang pinatay nito eh. Ako doon di ka. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng pamalaan, lalabasin ka, anong gagawin mo? Ay, nako. Pastor, magpapakabait na talaga ako. Tutuloy ko yung Bible studies. Ipangangaral ko sa mga kapwa ko yan. Sabi niya sa akin, 4 ang pinatay nito. Ang katawan, pwede ka magbasa eh. Ilan sa kanila tinanong ko ron? Given a chance, given a chance. Sabi nila, babalik ka pa ba sa pang-hold up? Ay, naku, sabi niya, hindi na. Kinikilabutan na ako pagka narinig ko yung pang-hold up eh. Yung isa ron, ang hostage sa Santa Cruz, Manila. No? Walang nakakakita ng kasamaan ng tao. No? Kaya't walang sino man ang mapupuot sa kasalanan. Minsan ang kasalanan kasi, alam ng Christian, ganun lang eh. Hindi ako nag-tights eh. Anong kasalanan mo kapatid? Hindi ako nakapag-tights. Pero hindi mo sinasabi na sinisiraan mo yung kapwa mo, kapatid. Kasamaan yan. Nagsasalita ka laban sa kapatid. Marami kang nilalabag pagka ginagawa mo yun. Kinigay mabuti. Iniisip mo lang yung kasalanan mo, kasi hindi ako umattend eh. 2 weeks na ako hindi uma-attend eh. Kasalanan din po yun. Pero today we will understand why, letter A, God chastens His children. Intindi natin mabuti. Bakit tayo nakakaranas ng disiplina o parusa? No? Okay? In the Old Testament, letter A, God chastens His children. In the Old Testament, pinarusahan po ng Diyos yung bayan niya. Deuteronomio 8:5. Ano sabi? Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak.
Kung maintindihan mo ngayon yan, sa Old Testament, ganyan. Matitigas ang ulo nila eh. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa yung kasalanan nila. Ang dami niyan. Sa Kawikaan 3, may nakasulat din mula 11 hanggang 12. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Hindi sila kinonsinti ng Diyos. Kung makikita nyo, paano pinarusahan itong mga taong ito. Maiksi lang yan. Sa bagong tipan tayo lumipat, in the New Testament, tingnan natin, ano po nangyari sa Pahayag 3:19? Ano sabi niya? Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Kaya may parusa, may kasalanan. Bukod parusa, natural law. May kasalanan ka, kapatid. Yung binanggit ko kanina. Hindi mo namamalayan yon. Alam mo kung bakit? Kasi kinakain ka ng sistema ng lipunan. Kasi detached ka sa Panginoon. Detached ka. Wala sa iyo ang salita ng Panginoon. Malayo. Interesado ka sa mga bagay na walang kabuluhan. At yung kailangan matutunan mo ang hindi mo pinag-aaralan. Yun po yun. Sabi niya, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Meron pa. Sa Hebreo 12:5-8, ano sabi? Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Tignan niyo po yun. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay ng mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Meron pa ba itong anak sa labas? Nandiyan lahat ng katwiran. Wala tayong pagbabalingan at sisisihin yung iba. Hindi. Tayo yun, tayo mismo. Tanda mo, nung ma-born again ka, if truly you are born again, binigyan ka na ng pangako ng Diyos, meron ka ng buhay na walang hanggan. Anak ka na ng Diyos at ang pagiging anak mo hindi mula sa tao, hindi sa magulang mo. Ang pagiging anak mo ay mula sa Diyos. At kung anak ka ng Diyos, tatamaan ka. Ano ka? Tatamaan ka. Masasaktan ka. Pababayaan ka ng Panginoon. Panonoorin niya yung ginagawa mo. Wala ka kasing tigil. Ginagawa mo, patuloy yung ginagawa mo. Yung katamaran mo, patuloy, gumugulong araw-araw sa buhay mo, yung katamaran mo. Wala kang panahon sa Diyos. Get mo? Huwag tayong maghanap ng ibang sisisihin dyan. Tayo mismo may problema dyan. Ngayon, tingnan natin, sa letter B, God's purpose in chastening His children. Bakit? Tandaan natin na hindi ginagawa ng Diyos to dahil nasisiyahan siya. O nai-enjoy niya. Nahihirapan na sila. Hindi po. Hindi po ganyan. Basahin natin yung aklat ng Panaghoy sa 3:31-33. Anong sabi? Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. May time na itatakwil ka niya, pero hindi habang panahon. Kaya kanya tinatakwil, kaya God is keeping distance from you para ma-realize mo na, oy, God is far already. Yan po yan, pero hindi habang panahon. Bagamat siya nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Nakita nyo? Kasi ang pag-ibig ng Diyos tunay. Hindi po nakabatay lamang sa isang sitwasyon. Alam ng Diyos na mahina ka. Alam ng Diyos tamad ka. Kaya nga, nakakapakinig ka ng preaching every Sunday. Ginagamit ng Diyos ang pulpitong ito para mapakinggan mo, para magbago ka ng buhay mo. Yun ang ibig sabihin nun.
Itong preaching na ito, hindi para sa labas. Ito ay para sa mga mananampalataya. Kasi pag hindi nagbago, ang mga mananampalataya, walang mababago sa labas. Kailangan muna magsimula ang pagbabago sa loob, bago sa labas. Di ba? Ano ba sabi niya? Hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan. Hindi naman yan ang purpose ng Panginoon eh. So ginagawa niya ito sapagkat kinakailangan. Para ano? Para ituwid tayo. Upang matuto tayong sumunod at lumapit sa Kanya. Yun ang dahilan. Kung minsan kaya ka short sa budget, alam mo ba yun? Ha? Kasi magaling ka na sa management eh. Alam mo yun? Kaya ka na short kasi magaling ka eh. Ginagamit mo yung arithmetica, ginagamit mo yung pinag-aralan mo, komersyo, etc. etc. Gumagamit ka ng calculator at kung ano-ano. Yun ang dahilan. Kaya ka kinakapos, gusto ng Lord, kulangin ka, baka sakali, magbalik yung ulirat mo. Ba't kaya ako kinakapos? Eh kasi masyado akong bumili ng maraming ano nung linggo eh. Kasi bumili naman ako nung hindi ko naman kailangan eh. Hindi po yun. Kaya ka kinapos dahil merong ipinapaalala ang Diyos sa iyo. Gusto ng Diyos na kausapin ka, gusto ng Diyos na mag-usap kayo, hindi ka naman lumalapit. Iniisip mo, ba't ka nagkulang? Bakit nagkulang ba? Kasi kulang ka ng pagkalinga, kulang ka ng pagtitiwala, kulang ka sa paglapit sa Diyos. Yun ang dahilan. Kaya, bagsak ang budget mo. No? Kaya, darating sa iyo yung disiplina. Sabi na, pag hindi ka pa tumigil, didisiplinahin ka na pa. Basahin mo yung Hebreo 12:9. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Pasakop ka, lapit. Short of budget, may sakit si baby. Diba? Hindi nakapasok si Itoy sa school, nilalagnat. Hindi po aksidente lahat yan. Eh kasi nagpaulan yung batang yan kanina eh. Hindi po dahil doon. Ginagamit ng Diyos maski kalikasan para maintindihan mo at makilala mo kung sino yung bossing mo. No? Sometimes we treasure our jobs. That's good. Pero tanda mo, above your job, there is God. Siya nagtuturo ng time management, siya nagtuturo siya ng komersyo, whatever. Ang makakalimutan yan. No? Ginagawa po ito ng Diyos. Ultimately, gusto niya maging katulad kanya. Hindi ho nagbabago ang isip ng Diyos eh. Ganun pa rin eh, no? Hanggang ngayon. Hebreo 12:G, sabi, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Whether we like it or not, ultimately, yan po ang kababagsakan natin. Tandaan nyo, hindi babalik ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan. Sinabi na po niya yan eh. Mangyayari po yan. Balikan nyo yung buhay nyo dati. Di ba? Wala ka sa hulog nung araw eh. Ngayon, nasa hulog ka na. Paminsan-minsan lang. Pero nasa hulog na. Ang laki na. Di ba? Nung araw, pagka nagsalta ka, kasama yung pagbumura eh. Di ba? Ngayon, medyo, di ba? Maingat. May pinagbago na kapatid. Meron na. Ngayon, nakakapag-tights ka na. Di ba? Dati maramot ka eh. Hindi, akin lahat ito eh. Sabi mo, magta-tights, sabi na sa mo, saan mo dadalhin yan? Bibigay ko sa gawain ng Panginoon. Ano? Paano tayo? Ngayon, hindi eh. Saan mo dadalhin yan? Kay Lord. Kulang yan, dagdagan mo pa. O, di ba? Di ba? O, ganun nga ba? O baka meron pa rin nagsasabi na, bahala ka. Bigay ka ng bigay, bahala ka. Di ba? Ano pa po? Bakit nangyayari po ito? Upang hindi tayo mahatulan na kasama ng sanlibutan. Tandaan niyo yan. 1 Corinthians 11:32. Sa 11:32. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusang
kasama ng sanlibutan. Kasi yung sanlibutan, naka-schedule na pong parusahan niya pag hindi nagbago. Ayaw ng Diyos na mapasama ka dyan. Inihiwalay ka na nga, hindi ba naintindihan yun? Oh. Kung hindi, mapapasama ka dyan. Ayaw ng Diyos yun. Kita nyo na? Oh. So, lipat tayo ulit. Letter C. When would God chasten us? No? Kailan? Kailan tayo paparusahan? Kailan tayo didisiplinahin? Kapag hindi natin itintuwid ang ating sarili. Tandaan niyo yan, ha? Kapag hindi natin tinutuwid, sobrang tigas ng ulo, matapos makinig ng salita, ay binabaliwala, lagay ng lagay sa cellphone ng mga salita ng Panginoon, hindi naman binabasa pagkatapos. Di ba? No? Ay, nako kapatid. Kailangan natin ng examination. Self-examination. 1 Corinthians 11:31. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Kasi makikita mo, mali eh. Mali ako. Sorry, Lord. Lalapit ka kagad sa Panginoon, hingi ka ng sorry. Diba? Lord, sorry, Lord. Nakakaya, Lord. Diba? Forgive me, God. Oh, Lord. I'm sorry. Kababasa ko lang ng morning devotion, Lord. Alam mo yun? May conviction. The Holy Spirit is hovering above us. Alam mo yun? Nababagong isip mo, nababagong puso mo. Makakatikim po tayo ng disiplina kapag tayo nanganganib na mahatulan kasama sa libutan. Okay, tuloy natin. Letter D. How does God chasten His children? Paano? Nabasa na natin at napakinggan kung paano magdisiplina ang Diyos. Kanina, dami natin binasa, no? Now, another great example can be found in God's dealing with Miriam. Remember? Moses' sister. When she and Aaron inappropriately spoke against Moses. Remember, God heard her complaining and disciplined her by immediately covering her with leprosy. Pero mo, ano sinagot ni Miriam kay Moses? Simple lang po. Nakikipagtalo siya kay Moises. Si Moises ang itinalaga ng Diyos eh. Kahit pa matanda pa siya kay Moises, walang pakialam ang Diyos doon. Nagsasalita si Moises, kinokontra niya. Bakit? Ikaw lang ba ang kinakausap ng Diyos? Ako hindi. Yun lang po kasalanan niya. O nagkaroon siya ng ketong. Anong ginawa sa kanya? Inihiwalay siya, inilabas siya sa kampamento, sa labas ng bakuran ng kampamento, nag-iisa siya ron. O, sino nagpunta sa kanya para mag-pray over? Yung kapatid niya, si Moses. Yan o. Si Miriam, isipin niyo, magkaketong. Ganyan. Pag lumalabang ka, yan. Nilalabanan mo, ha? Sige. Nilalabanan mo yung katwiran, ha? Nilalabanan mo yung katotohanan, tatamaan ka dyan. Sabi sa iyo, eh. Ang isa pang magandang halimbawa ay matatagpuan sa pakikitungo ng Diyos kay Miriam. Yun nga, yung kay Moses, no? Biro mo, magkaroon ka ng ketong. Nabasa natin kung paano dinisiplina ng Diyos ang mga pagkakamali ng bansang Israel. Ang dami niyan, paulit-ulit po yan. No? At sa mga talatang babasahin natin, hindi biro po ang iginawat na disiplina ng Panginoon sa mga ayaw manumbalik sa Kanya. Yung mga taong nakakilala na, ha? Tapos lumayo pa. Ha? Paano po lumayo yan? Unti-unti. Siyempre, hindi naman kaagad. Saan si sister, si brother? Wala, hindi mo mapapansin yun eh. After a month, maalala, wala na pala yung magkaasawa, no? Yung hinihiwalay nila yung sarili nila sa Panginoon. Basahin nga po natin yung aklat ng Amos, no? Doon sa mga humihiwalay, gustong magsarili, Ginutom ko kayo sa bawat lungsod. Walang tinapay na makain sa bawat bayan. Gayon may hindi kayo nanumbalik sa akin. Kita nyo? Hindi ko rin pinapatak ang ulan na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod, ngunit sa iba'y hindi. Dininig ko ang isang bukirin, ngunit ang iba'y hinayaang matuyo.
Kaya't naghanap ang mga tao mula sa 2 o 3 lungsod ng tubig sa karatig lungsod, ngunit di rin napatid ang kanilang uhaw. Gayunman, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Sinira ko ang inyong pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin at amag. Kinain ng mga balang ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos at olibo. Gayunmay, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Tigas talaga ng ulo, kita nyo? Tigas ng ulo. Pinadadala na sila ng salot. Hindi pa rin nakikinig. Tuloy natin. Pinadalan ko kayo ng salot tulad ng aking ginawa sa Ehipto. Pinatay ko sa digmaan ang inyong kabinataan. Inagaw ko ang inyong mga kabayo. Bumaho ang inyong mga kampo dahil sa mga nabubulok na bangkay. Halos hindi kayo makahinga. Subalit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng Sodoma at Gomorrah. Kayo'y parang nagbabagang kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin yung manumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Mga taga-Israel, gagawin ko ito sa inyo. Kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Yan ang lesson ng Israel. Tayo, tinatawag ng mga anak na ng Diyos, bayan ng Diyos. Kasama kaya tayo sa mga hahatulan ng Diyos. Dati, nung araw, maaga ka dumadating ng church. Nako, praise na praise ka lagi. Nagmamadali ka, gusto mo, huwag mahuli sa oras. Sa mga gawain, masigla ka, dumadalo ka. Nung araw, maagang-maga ka sa morning devotion. Ngayon wala na, kaya pinabura ko na nga yung morning devotion. Doon na lang yun sa mga tao na gustong umattend. Hindi ko napipilit sa kanila yan. Kaya mo na sila. Maaga ka nung araw. Ang dami namin. Tumpok-tumpok kami. Ayan. Kasi, ayan, nakakatingkim na ng mantika, mantikilya, nakakatikim na ng mga masarap na pagkain na dati naman wala sa hapag. Magaganda na ang mga kurtina ng bahay nila ngayon. Magaganda na yung mga sopa nila. Yung Sodoma at Gomorrah, sinunog ng Diyos yan. Yung isang araw, nasunog sa bagong baryo. Doon sa kalye ng mga kapatid. Ano kaya ang paalala ng Diyos tungkol dyan? Ang gusto ng Diyos, manumbalik tayo. Kung paano ka nagsimula, nung makilala mo ang Panginoong Jesucristo, ganun pa rin. Mainit, maalab. Hindi natutuyo. Yan po yun. Ang sama ng habilin, no? Mga taga-Israel, gagawin ko ito sa inyo, kaya umanda kayong umarap sa inyong Diyos. Nasaan ang Israel ngayon? Nakikipagdigma. All fronts. Wala akong tigil yan. Hanggang ngayon, hinihintay ang Mesiyas, dumating na po, nakauwi na. Get nyo? Tayo, ano hinihintay natin? Si Jose Marichan? Sino hinihintay nyo? Another Christmas. Hindi gagamitin rin ng Diyos ang kanyang kalooban upang maparusahan ang kanyang mga anak na masuwayin ngayon? Pakinig kayo. Sino mga anak ang tinutukoy ng Diyos ngayon? Tayo. Sino pa? Hindi ba tayo nagtataka? No? Bakit lalong umihirap ang buhay ngayon? No? Bakit mataas ang mga bilihin? Bakit mataas din ang mga binabayaran natin tubig at kuryente? Hindi naman ini-import yan. Bakit hindi nagbabago ang buhay ng mga tao sa Pilipinas? Bakit hanggang ngayon parami ng parami ang mga OFW? Bakit di nagbabago ang takbo ng buhay ng tao kahit na sinong presidente ang maupo? Bakit nagahari pa rin sa bayan natin ng mga oligarko? Kailangan naman Christian magtipon-tipon at manalangin para palayasin natin mga demonyong ito. Walang ibang pupuksa dyan kundi ang panalangin. Alam nyo? Yung bang kahirapan ngayon, di pa ba disiplina yan? Inuunti-unti lang ng Panginoon yun.
O, kaya mo pa, ha? Sige. Kaya mo pa magbayad ng bills. O, sige. Ng kuryente. Sige, okay. Tubig. O, sige. Tataas ang upa ng bahay. Sige. Ang mabuti, basahin natin sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:31-32. Ulitin ko lang ito, no? Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Totoo po yan. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Bakit nagalit ang Diyos sa iglesia ng Tiatira? Bakit galit na galit si Yahweh? Basahin natin yung pahayag 2:20-23. Tingnan niyo kung anong sinasabi rito. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Itong church na to, matatag na to, ha? Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkain inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikapid. Ngunit ayaw niya. Kita niyo na? Ang Diyos, pag magkamali ka, binibigyan kanya ng pagkakataon. Magpakumbaba ka. Lumapit ka sa Kanya. Huwag kang masiyahan doon sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Na dahil may trabaho ka, dahil kumikita ka. Huwag mo isipin yun, kapatid. Lumapit ka. Ano pa sabi? Kaya nga, magkakasakit siya ng malubha, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kapigatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginagawa nila sa piling ng babaeng yan. Papatayin ko rin ang kanyang mga tagasunod. Ayan na, kita nyo na. Upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakaalam sa puso't isipan ng mga tao, gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Yung gantimpala ayon sa inyong mga gawa. Mabigat at nakakatakot po ang binitiwang salitang ito ng Diyos sa iglesyang Tiatira. Hindi siya, dito ko lang talagang, biro mo sabi niya, papatayin ko rin ang kanyang mga tagasunod. Grabe to, ha? Hindi sinabing pahihirapan ko, sinabi papatayin ko. Kita niyo po yun? So wala akong alam na dahilan sa banal na kasulatan kung bakit hindi gagamitin ng Diyos ang kanyang habag at parusa upang maisakatuparan po ang mga mabubuting bagay para sa atin. Sana matulungan tayo ng mga aral ito ngayong umaga. Sana tulungan tayo ng Diyos upang magising tayo at sumunod sa mga inutos niya. Pag nilayan natin ang ating buhay at ang ating mga relasyon sa isa't isa at sa Diyos, sana himukin tayo na magsisi at bumalik sa Kanya kung tayo ay naliligaw o nalalayo. I hope pasok lahat sa isip ninyo itong mga aral na sinabi ko. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, ang buod ng ating paksa ay ito. Kapag nakakaranas tayo ng pagdurusa sa buhay, marahil ay may mga nilabag tayong batas ng kalikasan. Yung binanggit ko kanina, no? Kaya nga, walang kinalaman po yung moralidad sa usaping ito. Hindi dahil mabuti ka o masama ka na tao. No? Kapag nakakaranas tayo ng pagdurusa sa buhay, maaari namang ito'y kagagawa ni Satanas. Posible. Pinaliwanag natin kanina. Sa kasong ito, dahil anak tayo ng Diyos, hinahayaan po ng Diyos na mangyari ang mga ito dahil sa mga ilang kadahilanan. Sinusubukan naman ni Satanas na pagurin tayo, take note ha, sinusubukan ni Satanas na pagurin tayo upang tayo ay magsik laban sa Diyos. Kapag nakakaranas naman tayo ng pagdurusa sa buhay, eto po yun. Maaring ito ay parusa ng Diyos. Maaring ito ay disiplina ng Diyos. Kung gayon, ito ay dahil, kaya niya ginagawa yun dahil mahal niya tayo. Ayaw niyang mapalayo tayo sa Kanya. Nakikita niya na tayo ay patungo sa isang direksyon na kung magpapatuloy ay kapahamakan ng kauwian ng ating mga kaluluwa. Hindi tayo pipigilan ng Diyos na magkasala. Ngunit sa pamamagitan ng Kanyang kalooban sa takbo ng mundong ito,
nais niyang pagnilayin tayo upang makita natin ang ating mga ginagawa at matukoy natin ang kinakailangang pagbabago. Ngayon, matutukoy na kaya natin kung ang anumang partikular na pagdurusa ay mula sa Diyos, kay Satanas o kanino man. Ang paniniwala ko po dyan, hindi natin matutukoy yan. Maliban na lang kung ang kasalanan ng isang tao ay lantaran or obvious. So, paano tayo magre-react sa mga pagdurusa kung dumarating ito? Tingnan natin to mula sa pananaw ng Diyos na siyang naghahatid ng pagdurusa sa atin. Gamitin natin ang pagkakataon ng pagdurusa upang suriin ang ating buhay at ang ating kaugnayan sa Kanya at lumapit ng may pagpapakumbaba sa Diyos. Then, kung ito ay mula sa Diyos, matutupad nito ang Kanyang layunin. Kung mula naman kay Satanas, nabigo ang Diablo sa Kanyang layunin. At kung di nagmula kanino man, ito pa rin ang maglalapit sa atin sa Diyos. Sa susunod natin paksa, isasaalang-alang natin kung paano mahusay na mapaghahandaan ang pagdurusa. Paano tayo maghahanda sa ating next na pag-aaral. No? Purihin po natin ang makapangyarihang Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming maawing Diyos na nalulugod na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng salita. Ipagkaloob mo nawa na maging masunurin kami at di lamang mga tagapakinig ng iyong salita, kundi mga tagatupad din naman. Gabayan nawa kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng mga pinahayag sa amin ngayong umaga. Panginoon, huwag nawang mawala sa amin ang iyong pag-ibig. Salit bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, pagtitiis at katatagan upang malayo sa kasalanan at sa atin nitong pagdurusa at kahirapan. Tulungan at samahan mo kami na maligtas mula sa kamay ng kaaway at maging malayang tagasunod ng iyong ganap na kalooban. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang bendisyon ng Diyos. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparit ng ating Panginoong Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala natin Panginoong Kristo at ang lahat ng nakinig at pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen.